Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa social pension mula sa gobyerno, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Pebrero 12, 2026. Maraming seniors ang hindi alam na may mga pagbabago na nangyayari sa schedule ng pagbabayad ng social pension. At kung hindi ninyo ito malalaman, baka maantala o hindi ninyo makuha ang pera na dapat sa inyo. Alam ko na ang bawat piso ay mahalaga sa atin, lalo na sa mga panahong ito kung saan lahat ay tumataas ang presyo mula sa bigas, gulay, gamot hanggang sa kuryente at tubig. Ang social pension na yan ay hindi lang simpleng tulong. Yan ay lifeline para sa maraming pamilya. Kaya naman importante na tayo ay laging updated sa lahat ng pagbabago sa tamang proseso at sa mga hakbang na kailangan nating gawin para sigurado na makukuha natin ang ating karapatan. Sa video na ito, ipapaalala ko sa inyo kung sino ba talaga ang qualified para sa social pension. Magkano ba ang makakatanggap ninyo? Kailan ang eksakto na petsang pagbabayad ngayong Pebrero? At higit sa lahat, ano ang mga dapat ninyong malaman tungkol sa mga posibleng pagbabawas o kluba na maaaring mangyari kung may pagkakamali sa inyong records? Hindi ko kayo iiwan na nalilito o nag-aalangan dahil gusto kong maging malinaw at simple ang lahat ng impormasyon na ito para sa inyo na parang tayo ay nag-uusap lang dito sa hapag ng kusina, umiinom ng kape at tinutulungan ko kayong maunawaan ang bawat detalye ng inyong benepisyo. Ngayong taong 2026, ang social pension, program para sa mga indigent senior citizens ay patuloy na ipinapatupad ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga seniors na edad 60 pataas na walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS, GSIS, o anumang pribadong kumpanya at kabilang sa mahihirap o indigent na pamilya. Ang social pension ay binibigay ng 2 beses sa isang taon at ang bawat pagbabayad ay sumasaklaw sa 6 na buwan. Ibig sabihin kapag nakatanggap kayo ng payout, yung pera na yan ay para sa nakaraang 6 na buwan ng tulong. Ang halaga ng social pension ay 500 bawat buwan. Kaya kung isasama ninyo yan, ang bawat payout ay umabot sa 3,000 para sa 6 na buwan. Alam kong hindi malaki ang halagang ito pero para sa maraming seniors na walang ibang mapagkukunan ng kita, ang 4,000 na yan ay malaking bagay na. Pwede nang pambili ng gamot, bigas o kahit tulong sa bayad sa kuryente. Kaya nga mahalaga na hindi ninyo palampasin ang pagkakataong makatanggap ng benepisyong ito. Ngayong Pebrero 12, 2026, ang isa sa mga pangunahing petsang binanggit ng DSWD para sa distribusyon ng social pension ay nagsisimula na. Pero tandaan ninyo, ang petsa na ito ay maaaring mag-iba depende sa inyong probinsya, munisipyo o barangay. Hindi lahat ng lugar ay sabay-sabay ang distribution dahil ang DSWD ay gumagamit ng staggered schedule para maiwasan ang matinding siksikan sa mga payout centers at para mas organized ang proseso. Halimbawa, sa Metro Manila, mayroon silang ibang schedule kaysa sa mga probinsya sa Visayas or Mindanao. Kaya ang una kong payo sa inyo ay ito. Kontaktin ninyo agad ang inyong barangay hall o ang pinakamalapit na DSWD office para malaman ang eksakto na petsa at oras ng payout sa inyong lugar. Huwag kayong aasa lang sa balita o sa chismis ng kapitbahay dahil minsan ang mga impormasyon na yan ay hindi tumpak at baka kayo pa ang maperwisyo. Pumunta kayo mismo, magtanong o kung may telepono o cellphone kayo, tawagan ninyo ang DSWD hotline para makasiguro. Ang proseso ng pagtanggap ng social pension ay medyo simple pero kailangan ninyong magdala ng tamang dokumento para maiwasan ang problema. Una sa lahat, kailangan ninyo ang inyong valid ID. Preferably, yung Senior Citizen ID na ibinigay ng barangay or ng Office of Senior Citizens Affairs. Kung wala kayo nito, pwede rin ang Postal ID, PhilHealth ID, o kahit ano pang government-issued ID na may picture ninyo at petsa ng kapanganakan. Pangalawa, kung kayo ay may representative na kukuha ng pera sa inyo dahil mahina na kayo, may sakit o hindi, na makalakad, kailangan may authorization letter na nilagdaan ninyo at may valid ID din ang representative ninyo.
Ang DSWD ay mahigpit pagdating dito dahil ayaw nilang may manloloko o may kumuha ng pera na hindi naman dapat. Kaya siguraduhin na kumpleto ang inyong mga papel bago kayo pumunta sa payout center. Pero may mas malalim pang detalye na kailangan ninyong malaman at ito ay tungkol sa posibleng pagbabawas o tinatawag na cowback. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple lang. Kung may nakitang error ang DSWD sa inyong records, halimbawa na kayo ay may pensyon na pala mula sa SSS o GSIS pero nakatanggap pa rin kayo ng social pension, ang gobyerno ay may karapatan na bawiin yung sobrang bayad na natanggap ninyo. Ito ay hindi biro dahil may mga kaso na ang mga seniors ay kailangan magbayad pabalik ng mga nakatanggap na pera at kung hindi kayo makapagbayad, maaaring tanggalin kayo sa listahan ng Social Pension Program. Kaya ang aral dito ay ito, maging tapat sa lahat ng inyong declaration. Kung kayo ay may anumang uri ng pensyon, sabihin ninyo agad, huwag ninyong itago dahil sa bandang huli kayo rin ang maghihirap. Ang DSWD ay nag-cross-check ng data sa SSS, GSIS at iba pang government agencies. Kaya mahahabol din nila kayo kung may anomalya. Meron ding mga seniors na nakakatanggap ng social pension pero hindi nila alam na may kaakibat na responsibilidad. Ito halimbawa, kailangan ninyong mag-attend ng community activities o empowerment sessions na itinataguyod ng DSWD o ng local government unit. Ang mga session na ito ay naglalayong turuan kayo kung paano makapagsimula ng maliit na negosyo, kung paano mag-budget ng pera, o kung paano mag-alaga ng kalusugan. Hindi ito sa pilitan, pero ang pagsali ninyo ay nagpapakita na kayo ay active participant sa programa at hindi lang umaasa sa ayuda. Mayroon ding mga lugar na nag-require ng proof of attendance sa mga ganitong activities bago kayo makapag-claim ng next payout. Kaya alamin ninyo ang requirements sa inyong area para hindi kayo magulat. Tungkol naman sa tax implications, meron akong magandang balita para sa inyo. Ang social pension mula sa DSWD ay hindi taxable. Ibig sabihin, hindi kayo kailangang magbayad ng income tax sa perang ito dahil ito ay classified as social welfare assistance at hindi regular income. Pero kung kayo ay may ibang source of income tulad ng rental property, small business, o interest from bank deposits, yun ay may kanya-kanyang tax rules na kailangan ninyong sundin. Ang social pension lang talaga ang exempted. Kaya sa mga seniors na nag-aalala na baka may tax pa silang kailangang bayaran, huwag na kayong mag-alala. Ang 3,000 na yan ay buo at walang kaltas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tips para maiwasan ninyo ang pagkaantala o pagkawala ng inyong benepisyo. Una, siguraduhing updated ang inyong contact details sa DSWD. Kung kayo ay lumipat ng tirahan, nagpalit ng numero ng telepono o nagbago ng representative, i-report ninyo agad sa barangay o sa DSWD office. Ang daming seniors na naantala ang kanilang payout dahil ang notification ay napunta sa lumang address o sa taong hindi na nila kasama. Pangalawa, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may hindi kayo maintindihan sa proseso, sa requirements o sa schedule, magtanong kayo sa mga staff ng DSWD sa barangay officials o kahit sa mga kasama ninyong seniors na nakakuha na ng payout. Mas mabuti na ang magtanong kaysa magkamali at mawalan ng pera. Pangatlo, ingatan ninyo ang inyong valid ID at iba pang dokumento. Maraming seniors ang nawawalan ng ID at nahihirapan na kumuha ng replacement lalo na kung malayo ang municipal hall o kung mahina na ang kanilang katawan. Kaya itago ninyo sa ligtas na lugar ang mga importanteng papel ninyo. May mga seniors din na nagtatanong kung maaari bang i-claim nila ang social pension kahit nasa ibang bansa ang kanilang mga anak o wala silang pamilya na nag-aalaga sa kanila. Ang sagot ay oo, pwede pa rin. Basta't nakatira pa rin kayo sa Pilipinas at kayo ay registered sa DSWD bilang indigent senior citizen. Ang social pension ay para sa inyo, hindi para sa inyong mga anak. Kaya kahit wala kayong pamilya na tumutulong sa inyo, kayo ay qualified pa rin. Basta't kayo ay nasa listahan ng DSWD at updated ang inyong records. Pero kung kayo ay lumipat na sa ibang bansa at doon na naninirahan permanently, automatic na matatanggal kayo sa programa dahil ang social pension ay para lang sa mga seniors na naninirahan dito sa atin. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga hidden benefits na hindi masyadong alam ng mga seniors.
Bukod sa social pension, marami pang ibang tulong at benepisyo na pwede ninyong i-claim bilang senior citizen. Halimbawa, ang 20% discount sa lahat ng purchases ninyo sa grocery, pharmacy, restaurants at iba pang establishments. Ang discount na ito ay protected by law under the Expanded Senior Citizens Act. Kaya kung may establishment na tumangging magbigay ng discount sa inyo, pwede ninyong i-report sa barangay o sa Office of Senior Citizens Affairs. Mayon din kayong exemption sa VATO o value-added tax sa mga purchases na yon. Kaya sa totoo lang, ang discount ninyo ay umaabot na sa halos 24% to 25% depende sa computation. Mayroon din kayong priority lane sa mga bangko, government offices, airports at iba pang public facilities. Huwag ninyong ipagkait sa sarili ninyo ang mga privileges na ito dahil yan ay karapatan ninyo bilang senior citizen. Sa pagdating naman sa health benefits, kung kayo ay indigent senior at walang PhilHealth, maaari kayong makapag-apply ng Indigent PhilHealth membership sa inyong barangay. Ang LGU or Local Government Unit ang magbabayad ng inyong annual premium at makakakuha kayo ng coverage para sa hospitalization, medicines at iba pang medical services. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga seniors na may chronic illness tulad ng diabetes, hypertension o sakit sa puso. Kaya kung hindi pa kayo nakaregister sa PhilHealth, pumunta kayo sa barangay at humingi ng tulong para ma-process ang inyong application. Ngayon, isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa payout strategies. Paano ninyo ma-maximize ang inyong social pension at iba pang retirement income? Una, gumawa kayo ng simple budget. Isulat ninyo kung magkano ang inyong monthly expenses para sa pagkain, gamot, kuryente, tubig at iba pang kailangan. Kung ang social pension ninyo ay 500 per month plus 20% discount sa purchases at may kaunting tulong pa mula sa mga anak o kamag-anak, i-compute ninyo kung paano ninyo ito ma-stretch para umabot sa buong buwan. Pangalawa, kung kaya pa ninyong magtrabaho ng part-time o magsimula ng maliit na negosyo tulad ng pagtitinda ng kakanin, gulay o iba pang produkto, gawin ninyo. Ang social pension ay tulong lang, hindi ito dapat ang inyong sole source of income. Pangatlo, mag-ipon ng konti-kunti kahit maliit lang. Kahit 550 o rep 100 per month, itabi ninyo para sa emergency. Hindi ninyo alam kung kailan kayo magkakasakit o may biglaang gastos kaya ang pag-iimpok ay mahalaga pa rin kahit senior na kayo. Pag-usapan din natin ang mga tips kapag pumupunta kayo sa DSWD office or sa payout center. Una, pumunta kayo ng maaga. Mas mabuti na kayo ay nandun na bago pa magbukas ang office para makauna kayo sa pila at hindi na kayo mahihirapan sa init o sa haba ng pila. Pangalawa, magdala kayo ng tubig, payong at kung kailangan magdala ng maliit na upuan na portable para may paupuan kayo habang naghihintay. Maraming seniors ang nahihilo o natatamaan ng init dahil sa mahabang pila kaya mag-ingat kayo. Pangatlo, kung kaya, magdala kayo ng kasama o ng representative na mas bata at mas malakas para kung sakaling mahaba ang pila o medyo mahirap ang proseso, maitutulong sa inyo. Pang-apat, huwag kayong magdadala ng malaking halaga ng pera or ng mamahalin na gamit sa payout center. Ang kailangan lang ninyo ay ang inyong valid ID at mga requirement documents. Iwanan ninyo sa bahay ang jewelry, malaking bag o cellphone na mahal para iwas hold-up o kawatan. May mga seniors din na natatakot pumunta sa DSWD office dahil sa dami ng tao o dahil sa mahirap ang transformasyon. Kung kayo ay ganito, magtanong kayo sa barangay kung meron silang mobile payout program or house-to-home distribution para sa mga bedridden or immobile seniors. Meron talagang ganyang programa sa ibang LGU, kaya alamin ninyo kung available ito sa inyo. Kung wala, pwede ninyong i-request sa barangay captain na tulungan kayo mag-arrange ng transportation papunta sa payout center, lalo na kung kayo ay may kapansanan o may malubhang sakit. Isa pang importante na alalahanan ninyo ay ang deadlines. Ang DSWD ay may cut-off date para sa payout. At kung hindi ninyo nakuha ang inyong pera within the prescribed period, maaaring mahirapan kayong mag-claim nito sa ibang panahon. Kaya kung nakatanggap kayo ng notice o text message na mag-claim na kayo sa ganitong petsa, sundin ninyo agad. Huwag kayong magpabaya o mag-procrastinate dahil baka maulit ang nangyari sa ibang seniors na naantala ng ilang buwan o hindi na nakuha ang kanilang payout dahil nag-expire na ang claim period.
Sa Mama Seniors na may kasamang tanong tungkol sa SSS o GSIS pension, ito ay ibang usapan na. Ang social pension ng DSWD ay para lang sa mga indigent seniors na walang pension mula sa SSS o GSIS. Kung kayo ay may SS pension, hindi kayo qualified sa social pension ng DSWD. Ang SSS pension ay mas mataas. Usually umaabot ng PAFI 5,000 o higit pa per month depende sa inyong contributions nung kayo ay nagtatrabaho pa. Ang GSIS naman ay para sa mga government employees at ang pension nila ay maaaring umabot ng 10,000 o higit pa depende sa years of service at salary grade. Kaya kung kayo ay qualified sa SSS o GSIS, mag-focus kayo doon dahil mas malaki ang makukuha ninyo. Pero kung hindi kayo qualified sa dalawang yan, ang social pension ng DSWD ay ang inyong best option. Ang mga payout schedules para sa SSS at GSIS ay iba rin sa DSWD. Ang SSS ay may specific schedule bawat buwan, usually first week to second week ng buwan, depende sa first letter ng inyong surname. Ang GSIS naman ay may sariling schedule din at maaaring mag-iba per agency o per region. Kaya kung kayo ay may pensyon mula sa SSS o GSIS, i-check ninyo ang kanilang website o tumawag sa kanilang hotline para malaman ang eksakto na petsa ng inyong payout. Ang mga bangko na accredited ng SSS at GSIS ay usually ay Land Bank, DBP at iba pang private banks, kaya siguruhing updated ang inyong bank account details para walang delay sa payout. Sa pagtatapos ng aking mensahe sa inyo ngayong Pebrero 12, 2026, nais kong ipaalala sa inyo na ang social pension at iba pang retirement benefits ay karapatan ninyo bilang senior citizen. Hindi ito limos o awa mula sa gobyerno kundi ito ay resulta ng mga tao ninyo ng pagtatrabaho, pagbabayad ng buwis at paglilingkod sa bansa. Kaya huwag kayong mahihiya o mag-aalangan na i-claim ang mga benepisyong ito. Pero sa parehong oras, maging responsible din kayo. Huwag mandaya, huwag magtago ng impormasyon at huwag abusuhin ang sistema. Ang pagkakaroon ng integridad ay mahalaga para sa lahat ng tao, lalo na sa atin na mga nakatatanda na dapat na maging halimbawa sa mga susunod na henerasyon. Kung mayroon kayong mga tanong o hindi pa kayo nakakatanggap ng social pension pero alam ninyong qualified kayo, huwag kayong mag-atubili na pumunta sa inyong barangay at magtanong. Ang mga barangay officials ay nandyan para tumulong sa inyo at ang DSWD ay may hotline na pwede ninyong tawagan para sa inquiries. Ang numero ng DSWD hotline ay 143 at ito ay toll-free kaya libre lang ang tawag ninyo. Pwede rin kayong mag-visit sa DSWD website kung kayo ay may access sa internet o kung may marunong kayong kamag-anak na makakatulong sa inyo. Sa mga anak naman na nanonood ng video na ito para sa kanilang mga magulang o lolo at lola, pakiusap ko sa inyo ay tulungan ninyo ang inyong mga seniors. Samahan ninyo sila sa payout center. I-assist ninyo sila sa pag-fill up ng forms. At higit sa lahat, bigyan ninyo sila ng respeto at pagmamahal na nararapat sa kanila. Ang ating mga seniors ay nag-sacrifice para sa atin, kaya ngayon naman ay oras na natin para ibigay sa kanila ang atensyon at suporta na kailangan nila. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at mga kamag-anak na senior citizens din para sila ay makaalam din ng mga importanteng impormasyong ito. Mag-ingat kayo palagi, ninyo ang inyong kalusugan at sana ay makuha ninyo lahat ang inyong social pension ngayong Pebrero. Mabuhay ang ating mga senior citizens at mabuhay tayong lahat. M.